Hello sa inyong lahat at excited akong ibahagi ang aking kauna-unahang My Two Cents in 2 Minutes episode. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang masakit na katotohanan pagdating sa ating mga opisyales ng gobyerno o leaders. Bakit ang iba sa kanila sa unay maamong tupa pero paghawak ng kapangyarihan nagiging control freak at abusado? At may kasalanan ba tayo dito? My two cents? Oo, may kasalanan tayo dito. Parang sa Lord of the Rings, ang singsing ng kapangyarihan. Sa simula, akala mo magbibigay ng kagalingan, pero unti-unting sinisira nito ang pagkatao at pinubulag ka sa katotohanan at ginagawang gahaman. Ganon din ang kapangyarihan sa politika. Nakasisira at tayo ang nagbibigay nito sa mga leader na yan. Kadalasan, nabubulag pa nga tayo sa matatamis na pangako. Ang gagaling kasi magsalita, ang gagaling mangako. Pero ang totoo, mga professional na scammers ang iba sa kanila. Ang simple kong payo sa pagpili ay huwag kang magpapadala sa mga piting matamis na salita. Kung may kutob kang may mali sa isang kandidato o official, makinig ka sa sarili mo. Huwag mong i-second guess. Sundin mo ang intuition mo. Kasama syempre ang mga totoong impormasyon o facts. At ito pa, napaka-importante. Huwag na huwag mong ipagbili ang boto mo. Ang boto mo, hindi lang yan 500 pesos o 1,000 pesos o 5,000 pesos. Ang halaga niyan, higit pa sa 1,000,000 piso. Bakit? Kasi yung bumili ng boto mo, hindi lang milyones ang kukunin sa kaban ng bayan. Ninanakaw din nila ang kinabukasan ng pamilya mo, ang serbisyo publiko na para sa'yo at ang dignidad mo bilang Pilipino. Walang katumbas na pera ang halaga ng boto mo. Alam kong mahirap pumili at hindi mo kailangang pumili lang ng less evil. Bago ka bumoto, manalangin ka para sa gabay. Matulog ka. Pag-isipan mong mabuti. Kung may red flag na nagpaparamdam sa iyo sa isang kandidato, huwag mo nang iboto. Manindigan ka sa iyong sariling kalooban at sa katotohanan. Kaya, sa susunod na eleksyon, sana'y maging mas matalino at mapanuri tayo. Ang boto natin ay kapangyarihan. Gamitin natin ng tama para sa tamang leader at kinabukasan. Hanggang sa muli at tandaan, ang tamang pagpili ay susi sa magandang kinabukasan.